Hi, kamusta? Ako si Shyla. Ang story natin ngayon ay pinamagatang Lookism. Makaka-relate dito ang mga Class S na pangit. Kung nagustuhan niyo, please like and subscribe. Simulan na natin. Nag-umpisa ang kwento sa isang talunan at pangit na si Park Hae-young-sok. Dito ay pinapakita na inuutusan siya at pinagtatawanan at tinatawag na baboy. Kinulpi siya at nasabi na lamang sa sarili na gusto ko na mamatay. Pag-uwi sa bahay ay makikita na mahirap lang sila. Nag-iisang anak lamang si Hae-young-sok. Habang kumakain ay naalala ni Hae-young-sok ang mga pagmumukha ng bully sa kanya. At nasabi nitong gusto niya lumipat ng school at nagdahilan na napre-pressure siya sa academics dito. Sinabi naman ng kanyang ina na mahal ang renta sa apartment at mapapalayo siya sa mga kaibigan niya. Ngunit nairita si Hae-young-sok nang marinig ang salitang kaibigan. Kinabukasan habang naglalakad siya sa koridor ay nabangga niya ang baset na babae at nagalit ito. Sabay inutusan siya ni Teso na kunin ang gym uniform niya. Dito nga ay ginawa siyang target practice ng mga kupal. They're betting to see who can hit his face. What? Sapul sa mukha si Hae-young-sok. Nagalit si Teso dahil talo siya sa sugal kaya ginulpi ulit siya nito. Go like me. Yo, Taesung. Nang biglang dumating ang nanay ni Hae-young-sok at pinagtanggol siya nito. Ngunit tinawanan si Hae-young-sok ng iba pang student dahil sambongero daw ito na kinagalit naman ni Hae-young-sok sa kanyang ina. Pag-uwi kinausap siya ng kanyang ina at sinabing lumipat na siya ng school. Thinking about how to do this since I won't be able to join you. Kinabukasan ay lumipat kaagad si Hae-young-sok sa bago niyang apartment at sinabing dito siya magsisimula ng bagong buhay. Kinabukasan ay naglakad-lakad si Hae-young-sok habang namamangha sa syudad at nakabangga ng isang babae. Humingi agad siya ng tawad dito ngunit nagulat siya nang hindi ito nagalit sa halip ay nagsorry pa nga. Dahil sa kagustuhang mabago ang sarili ay nagpakul ito ngunit nagmukhang malibog. Natakot si Michin, sabay dating naman ni Chinsong dahil pangit si Hae-young-sok na nakangiti ay mukha itong manyak kaya ginulpi ito ni Chinsong. Habang tinatawanan ng mga tao sa paligid, nag-viral ang pangit na sabog na mukha ni Hae-young-sok sa social media. At umiyak na pinanood ito at binasa ang mga mapang asar na comment, kawawang Hae-young-sok. Kinagabihan pagkagising nito ay may napansin siyang pagbabago sa sarili, sabay nakita ang sarili na nakahiga sa sahig. At inakalang panaginip lamang ito ngunit nakita niya ulit ang gwapong sarili at nakumpirmang hindi ito panaginip. At sinabi sa sarili na kaya kong magbago gamit ang katawang ito. Lumipas ang ilang araw ay nagsimula na ang pasukan. Nagulat ang lahat at humanga sa kapugian ni Hae-young-sok. At matapos magpakilala ay agad siyang pumunta sa bakanting upuan. At dito ay napagkumpara niya ang pangit na katawan sa poging katawan niya na malaki ang pagkakaiba nito. Pagkaupo na mukhaan niya si Chisong na gumulpi sa kanya pati si Michin. Nagpakilala si Chisong sa kanya at nailang siya rito. Maya-maya ay nilapitan siya ni Kanen na laki suso. At nilandi siya nito. At dito nga ay nag-break time sila at pinakilala ni Kanen ang mga grupo ng students sa kanya. Tinanong siya ni Kanen kung bakit fashion major ang kinuha niyang kurso. At dito ay pinakita ang nakaraan niya na hindi lang pala pangit si Hae-young-sok, ito ay bobo rin. Habang nagtuturo ang professor ay bigla siyang inantok at naalala na napagod siya kahapon dahil sa pag-practice sa bagong katawan. Maya-maya pa ay nagising siya sa pangit na katawan. Dito ay bigla siyang nataranta dahil need niyang makabalik sa poging katawan ngunit hindi ito makatulog. Buti ay ginising siya ni Kanen at nagpasalamat siya rito. Kinagabihan ay nag-apply si Hae-young-sok sa isang convenience store. Dito ay pinakita na maganda ang pagtrato sa pogi at kasing pangit naman ang pagtrato sa pangit. Kahit napilitan ay natanggap naman si Hae-young-sok at kinatuwa niya ito. Nagsulat siya ng diary at sinulat niya ang mga nalaman niya tungkol sa dalawang katawan niya. Na ito ay nagpapalitan sa pamamagitan ng pagtulog at paggising. Maya-maya ay pumasok ang grupo ni Chisong at nakilala siya nito at pinag-initan siya nito at ginulpi siya. Let go of what happened before, so why don't you pay? At pagkatapos ay binlockmail para hindi magsumbong. Naiyak na lang si Hae-young-sok sa kalungkutan. Kinabukasan ay pinagtatawanan nila Chisong ang picture ni Hae-young-sok na nakahubad. Dinamay nito sa insulto ang kanyang magulang na talagang kinagalit ni Hae-young-sok. Nakita ni Chisong na nakatingin si Michin kaya natapakan ang pride ni Chisong kaya naghamon ng mano-mano ito. Mabilis na kumalat ang balitang mano-mano. Nang sumuntok si Chisong nagulat ang lahat ng saluhin ito ni Cheon, ngunit hindi ito nagpapigil at tumuloy pa rin.
Ngunit hubog na sa suntok si Hae Young-sok kaya basic lamang ito. Noong una ay panay ilag at sanggalang ito, ngunit naalala niya yung gulpi ni Teso sa kanya at ginawa niya ito kay Chisong. Napanood ito ng buong klase at mabilis na kumalat ang balita sa mga siga. Is he better looking than me? Transfer. Let's break him. Isang araw ay napaisip siya tungkol sa pagkakaiba ng mga tingin ng tao sa dalawa niyang katawan kahit parehong siya ito. Maya-maya ay pumasok si Payat at ninakawan siya nito. Hinabol niya ito ngunit marami pala itong kasamang gangster at pinakita sa kanya ang litrato niyang hubad upang i-blackmail siya. Pero nagbago ang isip ng mga ito, sa halip ay pinaglaban na lang sila ni Payat habang pinagtatawanan. Hanggang sa dumating si Basco at binanatan ang mga ito upang iligtas silang dalawa. Dito ay napag-usapan nila ang bagong student at nagbanta si Basco rito na narinig naman ni Hae Young-sok. Kinabukasan ay nagtanong si Hae Young-sok kay Kanen tungkol kay Basco. At nalaman niyang ito ay leader ng gang. Maya-maya pa ay dumating si Basco at nilapitan siya nito at mainit ang dugo nito sa kanya at nagpambuno sila. Fighting. Stop him now. Look, they're fighting. Pero nagulat si Basco nang maramdaman ang lakas ni Hae Young-sok. Na ikinagulat ng lahat hanggang sa inawat sila. Yeah, of course. Looks like he got it mixed. Dahil dito ay mas lalong kinabiliban si Hae Young-sok. Niyaya siya ng mga itong lumabas para daw sa pagkakaibigan, na ikinatuwa niya dahil first time itong nangyari sa kanya. Ngunit pagpunta niya ay taliwas ito sa inaasahan niya dahil inuman ito. Sabay dating ni Chisong at kinumbinsi siya ng mga ito uminom. Don't be like that. It's a surprise. A surprise. Oh, that's all right. I'm a lightweight too. Napagkamalan nila na malakas na gangster ang kasama niya sa bahay. At nalaman ni Hae Young-sok na hindi mag-boyfriend at girlfriend si Michin at Chisong. Ngunit nagalit si Hae Young-sok nang mapag-usapan ang laban nila ni Payat na tinawag na laban ng mga lampa. Ngunit hindi siya sanay uminom kaya nalasing agad ito, nagising siya sa bahay. Pero nung pinilit niyang matulog ay nanaginip lang siya, kaya napagpasyahan niyang sunduin na lamang ito. Oh, come on! Hurry up, you big! Nagsinungaling siya dito at sinabing na pag-utusan siya ng gangster para di siya guluhin ng mga ito. Noong pauwi na sila ay tinuruan siya ni Chisong magboxing. Pagkatapos ay nagpaalam na sila kay Hae Young-sok. Pero hindi pa umuwi si Hae Young-sok sa halip ay sinubukan pa nito na gawin ang tinuro ni Chisong pero hindi tumama ang suntok nito. Pag-alis niya ay saktong dating ng grupo ni Basco at nakita ang punit dahil sa pagsuntok niya. I would have got over 1,000 if only my shoulder wasn't still tender. Kinabukasan ay nakita nito si Payat at niyayang kumain, kasabay ng pagtataka ng karamihan kung bakit ito pinapansin ni Hae Young-sok. Dito ay dumating ang nanay ni Hae Young-sok at nagtaka kung bakit hindi siya pumasok. Pag-uwi niya ng bahay ay naabutan niya na naroon ang kanyang ina na kinabigla nito. Nagpakilala siya bilang kaibigan ng sarili niya at natarante dahil tinangka ng kanyang ina na gisingin ang katawan niyang pangit. Buti ay napigilan niya ito. Sinabi niya na naghati sila sa renta ng apartment at nasabi rin na nagpa-part-time siya sa gabi kaya wag na ito abalahin sa pagtulog. Nagpunta sila ng nanay niya sa isang kapihan at nag-usap tungkol kay Hae Young-sok na pangit. I have to say, you must what's called an Americano? It's good. Maya-maya ay dumating si Basco at inakalang pineperahan ni Hae Young-sok ang mag-ina. Sa galit ay nakapagtapon ito ng gatas. Bago nagpaalam ang ina ni Hae Young-sok, ay nag-abot pa ito ng pera na lalong kinagalit ni Basco. Ngunit kinempronta siya ni Basco at naghamon ng mano-mano. Dito ay inatake siya ni Basco ngunit nakakailag siya rito. If he hits me... At gusto kunin ni Basco ang pera at inakala naman ni Hae Young-sok na kaparehas lang ni Basco ang ibang bully kaya nagalit din ito. Dito nga palag-palag na si Hae Young-sok ngunit lumitaw ang training ni Basco. Naalala ni Hae Young-sok ang tinuro ni Chisong, nagsuguran sila. Dito ay pinakita na dumating ang bata ni Basco pero nakita niya na bagsak na si Basco sabay nagsorry si Hae Young-sok at umalis. Kinwento ni Basco ang nangyari at sinabing natalo siya. Kinagabihan ay iniisip ni Hae Young-sok kung paano niya natalo si Basco. Sabay dating ni Basco at nagsorry dahil hindi niya nakuha yung pera at sinabing hindi ka mahina magpalakas ka lang. At dito nga ay nag-push up si Tanga. Sabay dating ng magandang babae at ngumiti ito. Natuwa ito sa kanya at binilhan siya ng energy drink nito. Another inspiration na naman kay Hae Young-sok.
Pinakita si Cheo na mayaman pala ito. Pinakita si Namsu, medyo mapera ang magulang nito at for the forma sa today. Habang natutuwang pinag-uusapan siya, ngunit nagbago ito nung makasalubong niya ang grupo ni Chisong. Naasar ito sa kanya dahil pareho sila ng sapatos pero nagulat ang lahat nang pinalagpas ito ni Chisong. Tinangka nitong magpasikat sa classroom ngunit hindi rin siya napansin dahil nandun si Cheo na mas mayaman sa kanya. Dito ay pinakita na nag-uusap ang mga nerdy tungkol sa mamahaling gamit. Kahit tinatanong si Cheon ay hindi ito sumasagot dahil weirdo ito. Nag-usap si Michin at Chisong, for the forma daw si Cheon. Maya-maya dumating ang Pogi at pinagkaguluhan ito, inggit ang mga nerdy na pangit, na nag-usap na Pogi lang daw gusto ng babae kahit bulok ang forma. For the Mari test si Cheon kaya narinig niya ito. Samantala pinakita ang mga gangster na bataan ni Basco na kinakausap ito sa chat. Hindi ito pumapasok mula nung matalo kay Hae Young-sok at sinabing antayin ang pagbabalik ko. So what does he say? For me. Pinakitang naglalakad si Hae Young-sok sa koridor at nakitang may binubuli sa harap nila. Nilapitan ni Hae Young-sok ang mga siga at muntik silang magpang-abot pero inawat sila. Huh? Hey, Tinulungan ito ni Hae Young-sok pero lumayo ito habang si Cheon naman ay nababaitan kay Hae Young-sok. Pagtapos ng klase ay tinawagan ng nanay niya si Hae Young-sok at nalaman ni Cheon na birthday niya bukas for the Mari test talaga. Dito ay sinulat ni Hae Young-sok ang mga napapansin niyang pagbabago sa tuwing magpapalit siya. Sabay dating ng magandang babae at sinabing tuloy mo lang ang pag-workout mo. Ang ganda niya sabi ni Hae Young-sok. Kasabay ni Hae Young-sok kumain sina Payat at yung kamukha nung karakter sa anime na Baki, class S na pangit ito, na ayaw maniwalang gusto sila maging kaibigan ni Hae Young-sok. Habang dito ay nagtataka ang grupo ni Chisong ngunit sinabi ni Chisong na di cool mambuli. Pa-impress ang gago kay Michin. For the Mari test si Cheon at nalaman niyang may masamang balak ang nerdy na pangit at gangster na pangit kay Hae Young-sok. Dito nga ay nag-aabang na ang mga gangster. Dito ay niregaluhan ni Cheon si Hae Young-sok ng mga mamahaling gamit. Ang kulit talaga ni Cheon hindi nagsasalita. Dito pinakitang kulata na ang mga gangster at sinabing gago ang dilaw na buhok na iyon. Na malamang na si Cheon ang tinutukoy nito. Kinagabihan masaya si Hae Young-sok dahil first time niya naregaluhan ng ganito. Kinabukasan ay balak ng mga nerdy na ipahiya si Hae Young-sok tungkol sa forma, ngunit hindi natuloy ito dahil mamahalin ang niregalo ni Cheon sa kanya. Bunch of Rottweiler backpack. Who was it? Dito nga ay makikitang nagrarap si Tanga para sa audition. Pinakamagaling daw ito. Samantala dito ay pinauwi na si Diekwa dahil pangit ito. Malungkot si Diekwa dahil sa nangyari. Magaling siya sumulat at mag-rap pero di ito napapansin dahil sa kapangitan niya. Kahit magmagandang loob siya ay ayaw pa rin sa kanya ng tao. Kanya ng buhay ni Diekwa. Pag-uwi ay nag-practice pa rin ito at persigido. Kinabukasan ay binati siya ni Hae Young-sok pero nagalit siya dahil lalo siyang pinag-uusapan ng mga tao. At hindi siya naniniwalang mabait si Hae Young-sok. Sa classroom ay pinag-tripan siya ng bully, ganyan ang araw-araw na buhay ni Diekwa. afraid he'd come over and say hi. Why'd you audition? He needs to learn his place. Kinagabihan, umuwi na si Diekwa at dumalaw sa business ng lola niya. Ngunit dumating ang mga kupal at ng bura at ito sa business ng lola niya. Pinabaunan pa ito ngunit nakita ni Diekwa na tinapon lang ito. Kinabukasan ay nagsulat pa ito ng pangit tungkol sa business ng lola ni Diekwa. Habang break ay nakita ni Hae Young-sok na binubuli nila si Diekwa. Dito ay nasabi ni Payat na dati ako ang ginaganyan bago pa kita makilala. Napagtanto ni Hae Young-sok na kahit saan ay may katulad niya. Patuloy sa panggugulpi ang gangster kay Diekwa. Hindi ito natiis ni Hae Young-sok at kinempronta ito. Pero nabigla si Hae Young-sok na pati si Cheon ay ganun din. Nakisali na rin si Chisong na papogi kay Michin. Sabay dating naman ni Basco, natakot ang mga kupal. This is so damn annoying. Ngunit mainit peren kay Hae Young-sok si Basco pero naawat din. Nilapitan ni Hae Young-sok si Diekwa pero lumayo ito at napulot niya ang papel na application ni Diekwa. Kinagabihan ay labis ang awa niya kay Diekwa. Napagtanto niya na wala pa rin namang nagbago dahil nag-iisa pa rin siya at walang kaibigan.
Kinaumagahan ay sinalubong niya si Diekwa pero nagalit ito dahil inakala nito na nagpapasikat lang si Hae Young-sok. Kinahapunan ay binoli nila ulit si Diekwa. Samantala naatas ang cleaner si Hae Young-sok na gusto sana tulungan nila Kisusu pero tinanggihan niya ito. Naisip niyang sumali sa darating na festival pero napanghihinaan siya. Kumakanta lang siya dati mag-isa at ang tanging pumupuri sa kanya ay ang kanyang ina. Kumanta si Hae Young-sok at narinig ito ni Diekwa at namangha ito sa mala BTS na dating nga na boses ni Hae Young-sok. 이 순간을 더 소중히 여겨볼 수 있어 태우면 돼. Nagulat sa pangit na si Diekwa at binalik ang paper for application ni Diekwa. Dito ay ni-recruit siya ni Diekwa para sumali sa festival. Sing with me at the festival! Dito ay naiisip ni Diekwa na napakaswerte ni Hae Young-sok, ika nga sa kanta ni Daniel Padilla, na sayo na ang lahat. Inimbitahan niya si Hae Young-sok sa bahay niya. Dito ay napansin niyang napaka-low-key ni Hae Young-sok. Nag-practice sila para sa magaganap na festival. Si Hae Young-sok naman ay humanga rin kay Diekwa. Pag-uwi ay niyaya ng lola ni Diekwa na kumain si Hae Young-sok. Alam ni Diekwa, nagutom si Hae Young-sok pero tumanggi ito na lalong nagpabilib kay Diekwa. Dito ay pinangakuan ang mga tanga na pag nanalo ay kukunin ito bilang rap artist. Nagtaka si Diekwa kung paano nakarelate si Hae Young-sok sa kanta. At nag-usap para sa paghahanda sa festival. Kinahapunan ay pagod ang vocal cords ni Hae Young-sok, pinayuhan sa ni Diekwa na alagaan ang vocal cords. May diskarte si Hae Young-sok at ang nilaspag ang pangit na katawan niya. Tumating ang magandang babae at natuwa ulit ito sa kanya. Nagulat ang mga pangit na humusay siya agad sa loob ng 2 araw. At sinabing gifted talaga si Hae Young-sok, hindi nila alam cheat mode si Hae Young-sok. Kinahapunan dumating ang couple at kinawawa sila ni Diekwa. Pinuntahan ni Napayat ang pangit na Hae Young-sok para humingi ng tawad at nakipagkaibigan na rin ito. This time ay napagkwetuhan nila ang poging Hae Young-sok at narinig ito ni Basco at nalaman niyang mabait talaga ito. Nag-usap ang mga idiot at napakahambog nito. What should the cover of our first album be? And are going last. It's obvious they're just trying to get attention. Dito nga nagsimula na ang festival at makikita ang magandang babae na laging bumibili kay Hae Young-sok. Napapansin nito na pogi lang gusto ng mga babae kahit walang talent. Hindi nito nagugustuhan ang mga nakikita niya kaya nagdesisyon na itong umalis. Nakita naman ito ni Hae Young-sok at hinabol ito. Ngunit naisip ni Hae Young-sok na hindi siya nito kilala. Pero nagulat siya nang sinungitan siya nito at sinabing nakakairita ang mga lalaking porket pogi ay akala mo kung sino. Pinilit niya pa rin itong habulin ngunit hinarang siya ng bodyguard nito. Ngunit nagulat sila nang nakawala si Hae Young-sok sa pagkakahawak nito. Natapakan ang pride ni Chogun at nagmalawar ang sa larong Tekken ang sipa nito. Pagsak si Hae Young-sok, gugulpihin pa sana siya ni Chogun ngunit dumating si Basco na nagpakilalang kaibigan ni Hae Young-sok. Sinuntok sa mukha ito pero matibay din si Basco. Nakabangon na si Hae Young-sok at bakbakan sana. Kaso naawat na ito ng babaeng maganda. Pag-alis ay nasabi ni Basco na mahina pa siya pero best friend na sila. Nagrap na ang mga gangster, kinakabahan na si Hae Young-sok kasi sunod na sila. At syempre for the sponsor si Cheon. Maya-maya ay muntik pa magpang-abot si Hae Young-sok at ang gangster dahil inupakan nito si Diekwa. Our song. Nag-umpisa na at talagang kabado betlog si Hae Young-sok. Ngunit pinakitaan siya ni Diekwa at lumakas ang loob niya. Lalong hinangaan si Hae Young-sok at may bumilibrin naman kay Diekwa. Sila ang nag-champion. At may offer si Hae Young-sok sa isang manager pero tinanggihan niya ito dahil hindi sinama si Diekwa sa offer. Balik sa dating buhay si Diekwa. At nasaktan dahil nalaman niyang inedit out siya sa nag-viral na video at si Hae Young-sok lang ang sikat. Dito ay pinapakita ang isang celebrity. Napanood ito ng magandang babae at naalala na kinakanta ito ng pangit na Hae Young-sok sabay tingin sa matabang babae na nakahiga. Later, me.